Minsan, ang mga paalam ay hindi mo masasabi sapagkat hindi ito nagsisimula sa mga salitang goodbye, kundi sa mga unti-unting paglamig ng mga mensahe, tawag at sa katahimikang pumapalit sa mga tawanan. Ito ang kwento na kung paano ako binago ng isang paalam. Ang paalam na hindi inaasahan at di ko namalayan. Noon, halos araw-araw kaming magkakasama ng mga kaibigan ko. Lahat na ata ng kalokohan, problema at sikreto magkakasama namin ginawa. Sila ang naging sandalan at tahanan ko tuwing magulo ang mundo para sa akin. Pero dumating ang panahon na nagbagong lahat. Nagsimula kami sa iba't ibang landas, iba't ibang paaralan, ibang schedule at tila ibang mundong ginagalawan. Noong una, araw-araw ko pa rin naman silang nakakausap hanggang naging lingguhan at kalaunan halos wala na. Napansin ko lang, bihira na lang ako makabalita tungkol sa kanila. Wala naman kaming tampuhan o di kaya naman wala naman kaming away. Pero parang may malalim na puwang na hindi ko na alam paano pupunuan. Masakit pala na unti-unting mawala ang mga taong naging malaki ang parte sa buhay ko. Hindi dahil nagkasamaan kami, kundi dahil tinatawag na kami ng panahon sa ibang mga direksyon. Binago ako ng paalam na yon. Tinuruan ako na tanggapin na hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay. May mga taong dumarating para samahan ka sa isang yugto lang ng buhay. At sapat na yon. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang mga taong nananatili at mas nauunawaan ko na ang kahalagahan ng thank you bago dumating ang goodbye. Ang distansya ay hindi nangangahulugan na wala nang halaga ang naging pagkakaibigan. Minsan, senyales lang ito na pareho na kayong lumalago. Ito ang sandaling nagpabago sa akin. Kung naranasan mo rin malayo sa mga kaibigan, tandaan mo lang na hindi kailangan masaktan. Minsan, sapat na ang pasasalamat sa mga alaalang nabuo kasama sila. At dito na nagtatapos ang kwento na nagpabago sa akin. Salamat sa inyong pakikinig.